Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Ayan. Today, we celebrate the first Sunday of Lent. At yung gospel po na narinig natin is about the temptation of Jesus. Isipin po ninyo, kahit si Jesus, hindi nakaligtas sa tukso. No? Alam niyo po ba yung kanta ni Eva Eugenio? Ha? Paano ba yon? Yung mga kapanahunan lang. Ha? Paano po ba yun? Kay rami ng winasak, alam na alam. Kay rami ng matang, o di ba? Kay rami ng pusong, o tukso. Sa tingin po ninyo, mangyayari yon? No? Hindi. No? Kahit kailan, hindi gagawin ng tuksong lumayo. Kasi ang trabaho ng tukso, lumapit. Ang lalayo, yung taong tinutukso. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, o tukso, layuan mo ako. Dahil kahit kailan, hindi lalayo ang tukso sa atin. Kasi ang nature niya at ang trabaho niya ay manukso. Ang gagawin niya, lumapit sa tao para tuksuhin at magkasala. Kaya pansinin ninyo, si Kristo, kahit na siya'y Diyos na, ang tukso, lumalapit pa din. 3 beses tinukso si Jesus. At sa loob ng 3 beses, hindi niya natalo si Jesus. Alam niyo kung anong dahilan? Sabi doon sa gospel, bago si Jesus, pagkatapos ni Jesus pumunta sa Jordan, di ba alam naman po natin sa Jordan, nagpabinyag si Kristo. Pero bago siya pumunta sa Jordan, si Kristo ay nagdasal 40 days and 40 nights. Kaya nga anong sabi niya, nung siya nagdadasal, kasama niya kanyang mga alagad. No? Di ba, nagpumakat sila sa bundok, no? At nagdasal, at nung sila nagdasal, sabi niya doon sa 3 alagad, dyan kayo, magdasal muna kayo at pupunta lang ako dito. No? Huwag kayong matutulog, dyan lang kayo. Kasi Jesus, lumayo lang ng konti at nagdasal. Pagkatapos siyang magdasal, yung mga alagad, tulog. No? At sa pagkatapos nun, sabi ni Jesus, bakit kayo natutulog? Malapit na yung oras ko. No? Malapit na yung aking oras, bakit kayo natutulog? Kaya nung dumating yung huhuli kay Jesus, anong ginawa ng mga alagad? Lumaban. No? Gustong harangin yung paghuli kay Jesus. Kaya lang, nagtalo-talo na, lumaban na. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyo na kayong maglabas ng mga tabak ninyo sa akin. Kaya, tapos pagkatapos doon, hinuli si Jesus, yung mga alagad, ano nangyari? Nagkawalaan na. No? Pinanghinaan na ng loob. Kasi nga, pinagdadasal ka, hindi ka nagdasal, natulog ka lang. Kaya nung dumating yung mga tukso, dumating yung mga isa sa mga nangyari nung si Jesus nagdasal 40 days and 40 nights, hindi siya natakot. Kahit dumating na yung huhuli sa kanya, hindi siya kinabahan. Kasi alam niya, mayroon siyang lakas na nagmumula sa Panginoon. Kaya alam ni Jesus, mayroon siyang panggagalingang panglalaban sa mga tukso. At nung si Jesus, na narinig natin sa mabuting balita, ay tinukso, narinig po ninyo, ano ang laging sagot ni Jesus? It is written. No? Lagi niya sinasabi, nasusulat. Alam natin na napakahalaga pala na panglaban sa tukso ay ang salita ng Diyos. Kahit si Jesus, gamit niya yung salita ng Diyos. Sabi ng diablo sa kanya, dahil nakikita niyang gutom na gutom si Jesus, eto mga bato, gawin mong tinapay. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat. No? Hindi pwedeng sabihin, akin na nga yan, at magawang bato, magawang tinapay. Pwede naman. Pero hindi.
Si Jesus ang kanyang pundasyon, grounded, si Jesus ng salita ng Diyos. Kaya ang sagot niya sa Diablo, nasusulat. Kaya nung narinig yun ng Diablo, alis na naman ang Diablo, hanap na naman ang ibang paraan. Binalikan ulit si Jesus at sabi ni Jesus, nakikita mo to, napakadami niyan. Mapapasayo lahat yan kung sasambahin mo ako. Anong sagot na naman ni Jesus? Nasusulat. Ang Diyos lamang ang iyong sasambahin. Imagine, kapag ikaw ay nakagat sa salita ng Diyos, kahit anong tukso yan, kaya mong harapin at labanan. Basta ang salita ng Diyos, hindi mo lamang naririnig, hindi lamang yan pinagnilayan, bagkus isa sa buhay mo, hindi ka matutukso ng kahit sino man. Kahit sabihin sa iyo ng kaibigan mo, sasabihin sa iyo ng asawa mo, huwag kang lalabas ng bahay, dito ka lang. Sasabihin ng asawa mo, tara, mag-inuman tayo. No? Pag ganun sasabihin mo, nasusulat. No? Sasagot ka kaagad dapat ng ganun, ano? Kapag yung asawa mo biglang nag-aya na, may yung kaibigan mo biglang nag-aya mag-inuman, ano? Para hindi ka matukso, nasusulat, no? Gaganunin mo agad, no? Para sigurado hindi ka natutuksohin yan, wag na tayong uminom. Kung ano pa pinagsasabi mo, no? Siguro sasabihin sa'yo ng kaibigan mo. Kaya sa tuwing may tutukso sa'yo, yun ang gagamitin mo, no? Nasusulat. Kahit wala kang masabi kung ano yung nasusulat. No? Basta sabihin mo lang, nasusulat lang, no? Hihinto yan, no? Ibig sabihin lang, kahit ang Panginoon, sasabihin sa atin, importante na yung salita ng Diyos, alam natin sa ating buhay. Importante kahit papaano mayroon tayo naririnig na mga salita ng Diyos. Kasi kapag nakaugat ang ating buhay sa salita ng Diyos, kahit anong tukso yan. Diba? Ang tao naman tinutukso pag marami, pag masarap, pag makapangyarihan, kapag sikat, at kasikat. Kaya dyan lang din tayo iikot. Ganyan tayo binubulungan. No? Eto, madaming pera, puntahan natin. Kahit maliit, tutuksuhin ka. No? Dito tayo, makapagkakuha natin to, magiging makapangyarihan tayo. Atin yung buong bayan na yan. No? Diyan yung hinahanap ng tao. Kahit sa maling paraan, gagawin at gagawin para makuha yung gusto. Pero lagi niyong isipin, pag bumagsak na tayo sa tukso at hindi na nagiging miserable na. Akala natin masaya pa, pero unti-unti nasisira na pala yung ating buhay. Kaya ang Diyos, gusto niya tayong turuan ng paraan para labanan ang tukso ng buhay. Una, laging manalangin. Kasi kapag tayo nagdarasal, tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Hindi tayo kakayanin ng kahit anumang tukso kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin. At yan yung mahalaga sa panalangin. Hindi po tayo nagdadasal ng napakahaba lang, bagkus ang hingi natin ay grasya ng Diyos. Para yung grasya ng Diyos ang siyang gagamitin natin na humarap sa mga hamon ng buhay. At pangalawa, no, sabi nga sa atin ng Panginoon, nasusulat. Dapat lagi nating pinakikinggan ang bawat salita ng Diyos at isinasabuhay natin. Kayo po dito sa St. Peter, no? Every Monday, nagre-reflect kayo. Every day, binabasa, no? Naririnig nyo sa mga opisina yung salita ng Diyos. Kaya walang dahilan para sabihin wala ako naririnig. No? Walang dahilan para sabihin hindi ko alam yung salita ng Panginoon. Kasi halos araw-araw, mayroon tayong salitang naririnig na nagmumula sa Panginoon. Kaya huwag kayong mag-i-skip kahit isang araw na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi yung bawat salita ng Diyos na binabanggit bawat araw, proteksyon nyo yan laban sa tukso. Yan lang ang tanging magiging daan para hindi kayo matukso at hindi kayo mahulog sa kasalanan. Kaya po,
malaking paalala yan ng Panginoon sa atin ngayon. Lalo na ngayong Lenten season, yan yung hinihingi sa atin. Pagsisihan yung ating nagawang kasalanan. At para makaiwas sa kasalanan, makaiwas sa tukso, manalangin at makinig o magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kapag ginawa natin yan, makita po ninyo, lahat ng tukso lalayo sa atin. Kaya nga doon sa last part ng gospel, no? 3 beses sinukso si Jesus, pero wala siya nakuha. Kaya sabi doon sa last part ng gospel, umalis na lang. No? Umalis na lang siya. Kasi nga, hindi niya pala kayang labanan. Hindi pala niya kayang hindi pala niya kayang makuha ang Panginoon. Kaya tayo din, no? Huwag niyo hong gagamitin yung salitang tukso, layuan mo ako. Dahil kahit kailan, hindi lalayo ang tukso sa atin. Tayo ang lalayo sa tukso. Tayo ang gagawa ng paraan para lumayo sa tukso. At ang tanging paraan, manalangin at magnilay sa bawat salita ng ating Panginoon. Amen. Please all stand and let us profess. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.